Kiko, anak, ayos ka lang ba? Nay, tulungan niyo po ako. Gusto nila akong patayin. Nay, may gusto pong pumatay sa akin. Kiko, anong pinagsasasabi mo? Diyos ko, anak, ano ba nangyayari sa'yo? Alan si Kiko! Nahimatay! Kiko! Magmadali ka, Melanie. Humingi ka ng tulong sa nanay mo, bilis! Ako nang bahalang magbantay rito kay Kiko. Taon 1985, Miag-aw, Iloilo. Sa isang maliit na baryo sa lugar ng Miag-aw, nakatira ang mag-asawang sina Melanie at Alan, kasama ang bugtong nilang anak na si Kiko. Si Melanie ay nagmula sa Negros Occidental at si Alan naman ay tubong Iloilo. Nagkakilala ang dalawa sa lugar ng Antique kung saan sila dati nagtatrabaho. Nang maikasal ang dalawa ay sa kanila na pagpasyahang manirahan at bumuo ng pamilya sa nasabing lugar. Sumama na rin sa kanila ang ina ni Melanie at nagtayo din ang matandang babae ng sariling kubo nito sa naturang bayan. Kabuwanan ng Nobyembre, hapon, Biyernes, masama ang panahon noong araw na yon. Makulimlimang kalangitan at nagkakagulo ang direksyon ng hangin na tila ba nagbabadyang bumuhos ang napakalakas na ulan. Nung mga sandaling yon, nasa labas ng kanilang bahay si Melanie, nanunungkit ng bunga ng papaya na siyang ihahalok niya sa kanyang niluluto. Balak niya kasing magtinolang manok para sa kanilang hapunan. Nasa ganoong tagpo si Melanie nang humahangos na dumating si Gemma. May daladalang sombrero ang babae. Si Gemma na nanggaling pa sa kabilang baryo. Agad na natigilan si Melanie sa kanyang ginagawa nang masulyapan ang babaeng dumating. Melanie, baka naman may pera ka dyan. Kailangan ko kasi ngayon. May babayaran kasi akong utang dahil dun sa mga gamot ni Antoinette. Baka pwede mo akong bayaran dun sa utang mo. Kahit na 200 lang. Wala akong pera ngayon. Ano ba yan? Pupuntahan na lang kita sa inyo kapag dumating ng sahod ni Alan. Saka pwede namang sa susunod mo na lang bayaran yung gamot ng anak mo ah. Kita mo na ngang hirap na hirap kami ngayon tapos sisingilin mo pa ako? Ako na ngang inutangan mo, ikaw pa may ganang magalit? Lintik na yan. Ilang taon na yung utang mo sa akin ah. May balak ka pa bang bayaran yon, ha? Nakakairita ka na kasi. Halos araw-araw ka na lang naniningil dito. Babayaran ko naman yung utang ko eh. Saka 2,000 lang naman yun ah. Yun na nga eh. 2,000 lamang yung utang mo pero inabot pa ng ilang taon. Ni piso hindi mo nga ako magawang bayaran. Hay naku, diyan ka na nga lang. Mukhang pera talagang babaeng yun. Ang yabang-yabang, akala mo kung sino? Pag ako talaga nagkaroon ng pera, isasampal ko yun sa mukha niya. Maya-maya pa, bigla na lamang bumuhos ang malakas na ulan. Mas lalong sumama ang mukha ni Melanie dahil siya ay nabasa. Muntik pa siyang madulas sa damuhan sa sobrang pagmamadali. Ilang metro pa kasi ang layo ng bahay nila sa puno ng papaya na pinagkukunan niya ng bunga. Galit na galit si Melanie nung mga sandaling yun. Sa isip niya ay malas si Gemma dahil nang dumating yun ay saka naman bumuhos ang ulan. Nang makapasok siya sa loob ng bahay, basang-basa na ang babae. Pumapatak pa sa sahig na gawa sa kawayan ang tubig na nagmumula sa kanyang damit. Kaagad na dumiretso si Melanie sa kanilang kwarto at agad na nagpalit ng damit bago bumalik sa kusina, saka nagsimula ng magluto. Panay pa ang sulyap ng babae sa bubungan nang may namataan siyang may pumapatak na tubig ulan. Doon lang niya napansin na may butas na pala ang ilang bahagi ng kanilang bubong. Lalong nakaramdam ng pagkairita si Melanie.
Dali-dali siyang kumuha ng mga sisidlan, saka inilagay sa sahig na pinapatakan ng tubig bago siya bumalik sa naudlot niyang pagluluto. Mabuti na lamang dahil bago umalis ang asawa niya ng umagang yon sa kanilang bahay, ay ipinaghuli siya ng manok na alaga nila para may pang-ulam sila pagdating ng hapunan. Nagkataong katatapos lamang ni Melanie magluto ng tinolang manok nang dumating ang anak nilang si Kiko. Nasa ika-6 na baitang na siya at nag-aaral sa kabilang baryo. Ang baryo kasi nila Melanie ay bulubundukin at halos walang pamayanan sa banda roon. Tanging sa kabilang baryo lang ang may pinakamalapit na paaralan na maaaring pasukan ng mga estudyante. Nag-aalala pang sinalubong ni Melanie ang anak niyang si Kiko. Kagaya ng kanyang inaasahan, basang-basa rin ng bata at maging ang supot na hawak ng kanyang anak na pinaglalagyan ng papel, kwaderno at lapis na singhaba na lamang ng kanyang hintuturo. Wala kasi silang pambili, kaya ang lapis na yun na lamang ang pinagtsatsagaang gamitin ng kanilang anak. Samantala, pasado 8:00 na ng gabi nang makauwi ang asawa niyang si Alan. Nung mga sandaling yun ay tumila na ang ulan. Kagaya ng nakasanayan ay lasing na naman ang lalaki. Hanggang 5:00 lang ang duty niya sa construction site sa kung saan siya nagtatrabaho. Ngunit nakagawian niya na pagkatapos ay dumidiretso sa bahay ng kumpare upang makipag-inuman. Dumaan nga pala dito kanina si Gemma. Bakit naman daw? Naniningil na naman ng utang. Mukhang nagagalit pa nga siya eh. Ikaw kasi, Alan inom ka na lang ng inom. Inuuna mo pa yung pakikipag-inuman mo sa mga barkada mo kaysa sa mga pangangailangan dito sa bahay. Kung malaki-laki lang ang binibigay mong pera sa akin, nabayaran ko na sana ang babaeng yon. Ayan ka na naman sa bunganga mo, Melanie. Alam mo naman, kakarampot lang ang kinikita ko sa construction. Tapos ipinangiinom mo pa. Bakit? Pera ko naman yun Ano ba? Kauuwi ko lang, bubunganga mo na naman ako. Bahagya pang napapitlag si Melanie nang malakas na sinara ni Alan ang pintuan, saka ito dumiretso sa kanilang kwarto. Wala nang nagawa si Melanie kundi ang hayaan na lamang ang asawa. Sanay naman na siya sa magaspang na ugali ng kanyang mister. Construction worker si Alan, samantalang taong bahay naman si Melanie. Maliit lang ang kinikita ng lalaki sa kanyang trabaho at hindi yun sapat para sa pang-araw-araw nilang mga gastusin, kaya hindi maiwasan na humiram sila ng pera. Ngunit ang problema, sobra-sobra rin kasi silang gumastos, lalo na sa mga walang kabuluhang bagay. Mahilig ang mag-asawa sa selebrasyon, kagaya ng birthday, pista at kung ano-ano pa. Kadalasan, bumibili rin sila ng mga bagay na hindi naman nila nagagamit para lamang may maipagyabang sa ibang tao. Nang sumunod na araw, kagaya ng nakasanayan, lampas 7:00 na ng umaga nang magising si Alan. Kung hindi pa niya narinig ang ingay ni Melanie, ay hindi pa ito magigising. Para sa kanya, alarm clock na ang bunganga ng kanyang misis. Halos hindi maipinta ang muka ni Alan nang tuluyan itong bumangon sa kanyang higaan. Bahagyang napainat pa ang katawan ng lalaki bago ito dumiretso sa sala. Mula sa sala, naaamoy niya ang ginigisang bawang at sibuyas ng kanyang asawang si Melanie. Anong niluluto mo dyan? Anong ulam natin? Gising na pala ang hari. Ayun, pinagluluto kita ng adobong kangkong. Adobong kangkong na naman? Wala na bang iba? Kabibigay ko lang ng pera nung nakaraan Ubus mo na? Aba, puro karne ang ulam natin nung nakaraan. Alam mo namang kakarampot lang ang kinikita ko sa construction. Hindi ka pa rin marunong magtipid? Yan, dyan ka magaling. Napupunta lang naman lahat ng kinikita mo dyan sa mga kumpare mo. Inom lang kayo ng inom. Nay, ano po ang ulam? Kiko,
Mabuti pa'y umutang ka na muna ng sardinas kay Mang Ramon. Pumunta na ako sa tindahan ng matandang yun kaninang umaga. Pero sabi niya, hindi raw siya magpapautang sa atin hanggat hindi natin nababayaran ng 3 buwang utang natin sa tindahan niya. Mahaba-haba ng listahan natin doon. Bah, yabang nung matandang yun ah. Ang mamahal naman ng mga tinitinda. Pumunta ka na kaya muna kay Carlos. Subukan mo manghiram ng pera. Pinautang mo naman siya ng pera noong nakaraang taon, hindi ba? Pandagdag na rin sa gastusin. Malapit ng birthday ni Kiko. Sige, susubukan ko. Magtyaga-tyaga na lang muna tayo ngayon sa adobong kangkong. Pasado 10:00 na ng umaga nang umalis sa bahay nila si Alan. Kagaya ng napag-usapan nilang mag-asawa, pumunta siya sa bahay ni Carlos. Isa rin ito sa mga kumpare niya dahil inaanak ni Alan ang panganay noong si Pedring. Halos 2 baryo pa ang nilakad ni Alan bago ito tuluyang nakarating kina Carlos. Naabutan pa niya ang asawa ni Carlos na papaalis sa bahay noon. Nakaporma ang babae at halatang may mahalagang lakad. Alan, napadalaw ka. Ang ganda naman ng suot natin ngayon ah. May lakad ka ba, Mare? Oo, pupunta ako kila Chang Maribeth. Tsaka susunduin ko rin sa kanila si Pedring. Halos mag-4 na araw na kasi siyang nasa lola niya eh. Ganun ba? Siya nga pala, nandyan ba si Carlos? Ay naku, wala eh. Nandun siya sa tatay niya. Pinatawag kasi siya kaninang umaga. May mahalaga yata silang gagawin. Kailan naman daw siya babalik? Sa Miyerkules pa. Bakit? May kailangan ka ba sa asawa ko, Alan? Wala. Wala naman. Sige, babalik na lamang ako sa Miyerkules. Sige, Alan, pasensya ka na ha. Nagmamadali rin kasi ako eh. Ingat ka. Dismayadong naglakad papalayo si Alan. Sa isip-isip niya, hindi responsibilidad ni Alan ang kanyang mga gastusin, pero bakit nagkataon na nung araw na pinuntahan niya pa, umalis ang kaibigan? Tahimik na nagmumuni-muni sa mga sandaling yun si Alan habang naglalakad pabalik sa kanila nang madaanan niya ang kumpare niyang si Bonifacio, asawa ni Gemma, yung babaeng inuutangan nila ngunit hindi naman binabayaran. Kung hindi pa siya tinawag ng kumpare, ay hindi niya ito mapapansin. Alan, mukhang pasan mo ang langit at lupa. May problema ba? Oo, pare. Manghihiram sana ako kay Carlos ng pera, kaso minalas ako dahil wala siya sa bahay nila eh. Ganun ba, pare? Magkano bang utangin mo? Kahit mga 1,500 lang sana, pare. Ang laki naman ang kailangan mo. Ano bang paggagamitan mo? Kasi yung biyanan kong babae, pare, nagkasakit eh. Kailangan nang dalhin sa ospital, agad-agad. Yung anak ko nga rin, pare. Dinala namin kagabi sa ospital. Ang taas kasi ng lagnat. Eto pare, 1,000. Ipapahiram ko na yun sa'yo. Naku, salamat pare. Pero, bakit naman 1,000 lang? Gawin mo ng 1,500. Naku, pasensya na pare. Yan lang muna may papahiram ko sa'yo, lalo na nasa ospital pa ang anak ko. Paano? Alis na ako, ha? Sige. Ay, nako. Magpapahiram din lang, kulang pa. Kung alam ko lang na 1,000 lang ang kayang ipautang nito, di sana. Hindi na lang. Ay, nako. Walang kwenta. Samantala, nung mga oras na yon, nasa loob ng kanilang bahay si Melanie at abala sa paglalaba ng kanilang damit. Si Kiko naman nasa labas ng kanilang bahay at nakikipaglaro sa mga kabataang kasing edad niya. Nang matapos si Melanie sa paglalaba ay mag-isa niyang binuhat ang may kalakihang palanggana sa kanya yon dinala sa labas. Nakaramdam pa ng gigil ang ginang sa anak niyang si Kiko dahil hindi man lamang siya nito tinulungan sa paglalaba ng kanilang mga damit. Nagkataong nagsasampay na si Melanie nang dumating ang asawa niyang si Alan. Agad na napatigil sa ginagawa ang babae nang mapansin niya ang lalaki. Nababakas pa niya ang pagkadismaya at pagkairita sa mukha nito, kaya agaran niya yung nilapitan. Ano? Nakautang ka ba kay Carlos? Yun na nga Wala siya sa bahay nila kaya hindi ako nakautang.
Nako, Alan ha, hindi talaga maaasahan yung kumpare mo. Paano na to? Birthday ni Kiko, hindi tayo maghahanda. Basta, gagawa ko ng paraan. O, ito na lang muna, 1,000 yan. 1,000 lang? Saan naman to nanggaling? Doon, kay Parang Bonifacio. 1,000 lang ang pinahiram sa akin eh. Na-ospital daw kasi yung anak nilang si Antoinette. Yan talaga mga kaibigan mo, hindi maaasahan. Ay nako, ano ba yan? Saan tayo kukuha ng pera na panggasto sa birthday ni Kiko? Basta, gagawa ko ng paraan. Napailing-iling na lamang si Melanie dahil sa kanyang mga narinig. Muli siyang bumalik sa naudlot niyang pagsasampay, samantalang dumiretso naman sa loob ng bahay si Alan upang matulog. Nang matapos ang babae sa kanyang ginagawa, saka siya bumalik sa loob at nakinig ng drama sa radyo nilang debaterya. Araw ng linggo, 3:30 pa lamang ng madaling araw ay nagising na ang mag-asawang sina Alan at Melanie. Maaga silang nagluto ng almusal. Pagpatak ng 4:30 ng umaga, sa kanila ginising ang anak nilang si Kiko at nag-agahan. Bandang 5:00 na nang bumaba sila sa baryo at pumunta sa pinakamalapit na simbahan sa bayan upang magsimba. Nang makarating sa lumang simbahang Katoliko, walang imik silang pumasok sa loob. Eksakto naman nang makarating sila ay bigayan na ng alay. Huling dumating ang pamilya ni Melanie sa simbahan, kaya sa bandang likuran na sila nakaupo. Nang maiabot sa kanila ng ibang tao ang basket na may pera, ay agad yung kinuha ni Alan. Saglit niyang sinilip ang basket at ganun na lamang ang tuwa niya nang makita niya yung halos mapuno na ng barya. Ang higit na nakaagaw ng kanyang atensyon ay ang mga papel na pera. Sunod-sunod na napalunok si Alan. Nagpalinga-linga sa loob ng simbahan at nang makumpirma niyang walang nakatingin, nagkunwari siyang maglalagay, pero ang ginawa niya ay kinuha ang mga papel na pera. Sa kanya yun nilagay sa kanyang bulsa bago pinasa ang basket sa sakristan na medyo may kalayuan sa kanya. Sanay na si Alan sa ganoong gawain. Dahil abala ang mga tao sa loob ng simbahan sa pakikinig sa pari, hindi nila namamalayan ang kanyang ginagawa. Ngunit nakita yon ng kanyang asawang si Melanie. Alan, bakit mo kinuha? Nasa simbahan tayo, pera yan ang simbahan. Ay nako, ano ka ba? Hinaan mo nga yung boses mo. Huwag kang mag-ingay dito. Oo na, pero bakit mo ginagawa yan? Ay nako, baka may makakita sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sinisiguro ko sa'yo na walang makakakita sa atin. Saka, ano ka ba? Huwag ka nang umakto na parang anghel dyan. Magagamit natin ang perang to. Ilang araw na lang, birthday na ng anak mo. Wala na tayong ibang mapagkukunan kundi ang abuloy dito sa simbahan. Natahimik na lamang si Melanie dahil sa sinabi ng asawa. Muling binalik ni Alan ang atensyon sa harapan at umakto sila na parang walang nangyari. Nang matapos ang misa ay agad silang lumabas ng simbahan. Binilang na rin ni Alan ang pera at ganun na lamang ang tuwa nito nang malamang higit 2,000 ang kanyang nakuha. May 500 din kasing nasama at sa isip-isip ni Alan kung sino man ang naglagay ng ganun kalaking pera, marahil ay mayaman ang taong yun. Maging si Melanie ay tuwang-tuwa rin, lalo na't sa isipin na matutuloy na ang pinaplano nilang birthday party para sa kanilang anak na si Kiko. 5,000 na rin kasi ang kanilang naipon. 1,000 sa inutang nila kay Bonifacio, 2,000 na ninakaw nila sa simbahan, at 2,000 na natirang sweldo ni Alan sa construction. Hindi na rin sila nagsayang pa ng oras at agad silang dumiretso sa palengke at bumili ng kanilang mga kakailanganin. Maglulumpia ako, pansit bihon. Ay, teka, Kiko, gusto mo ba ng spaghetti?
Opo, nanay. Saka hotdog po. Sige, bilang mo na rin siya ng hotdog, Melanie. Magpapalit yun din tayo. Yung maliit lang. Talaga po, tay. Naku, tsak na matutuwa ang mga kaklase at mga kalaro ko nito. Abay, dapat lamang, anak. Saka, pagsabihan mo sila na magdala ng mga regalo, ha? Sabihin mo yung maganda at mahal. Kapag ayaw nila magdala ng regalo, edi wag mo silang imbitahin sa birthday mo. Sige po, nay. Bakas sa kanilang muka ang katuwaan habang namimili para sa ihahanda nila sa nalalapit na kaarawan ni Kiko. Nang araw ding yun ay agad na inimbitahan na mag-asawa ang mga taga-baryo nila at maging ang malalapit na kaibigan para sa magaganap na kaarawan ng kanilang anak. Inimbitahan din nila maging ang kanilang mga kamag-anak. Kinabukasan, nagkataong abala si Melanie sa pagwawalis sa labas ng kanilang bahay nang mapadaan si Mang Ramon. Nasulyapan ito ni Melanie, ngunit nagkunwari pa ang babae na wala siyang nakita. Bakas naman ang gigil sa mukha ni Mang Ramon nang lumapit ito sa kanya. Oy, Melanie, nabalitaan kong may gaganapin kayong birthday party dito ah. Abay, ang kapal naman ang mukha ninyong mag-asawa. Ang lakas ng loob ninyong magpa-party hindi nyo nga magawang bayaran ang mga utang ninyo sa tindahan ko. Ano ba naman kayo, Mang Ramon? Kaya aga-aga ang init-init ng dugo nyo. Huwag ka mag-alala, magbabayad naman kami. Kailan ba yung bayad-bayad na yan? Sa katapusan, tama. Magbabayad kami sa katapusan. Abay, siguraduhin nyo lang. Dahil kung hindi ay ipapabarangay ko na kayo. Hindi na nagtagal si Mang Ramon at agad na itong umalis. Napangiwi na lamang si Melanie at galit na bumalik sa naudlot nitong pagwawalis. Sa loob-loob niya ay nabubwisit na siya dahil maagang sinira ni Mang Ramon ang kanyang araw. Mas lalong nadagdagan ang galit na nararamdaman ni Melanie dahil nang sumapit ang tanghali ay dumaan si Gemma sa kanila at naniningil na naman ito ng utang dahil hindi umano ay kulang daw ang perang ipampapagamot sa anak nilang si Antoinette. Melanie, baka naman pwede ko na makuha kahit yun lang perang pinahiram sa inyo ng asawa kong si Bonifacio nung nakaraan. Aba, Gemma, kung kukunin mo lang naman pala kaagad ang 1,000 yon, edi sana hindi na lamang pinahiram ni Bonifacio yung sa asawa ko. Ang sabi niya kasi ay nagkasakit daw ang nanay mo, kaya wala na siya nagawa kundi ang magpahiram ng pera sa inyo. Oh, kasalanan pa namin? Maghintay kayo kung kailan kami makakapagbayad. Hindi porket umaasenso na kayo gaganituhin niyo na lamang kami. Melanie, hindi naman sa ganon. Kailangan lang kasi namin talaga ng pera ngayon. Masyadong maraming gastusin sa ospital. O, edi mangutang ka sa iba. Ano ba? Pwede ba umalis ka na? Hindi mo ba nakikita, abala ko? Pag nagkaroon ako ng extra, babayaran kita. Galit na ibinalibag pa ni Melanie ang walis sa kung saan. Saka ito padabog na pumasok sa loob ng kanilang bahay. Akmang susunod pa sana sa kanya si Gemma nang bigla niya itong malakas na pinagsarhan ng pintuan at maging ng mga bintana. Wala nang nagawa si Gemma kundi ang umalis na lamang. Nang makapasok sa loob ng kanilang bahay, agad na tumungo sa kusina si Melanie at naghain ng kanin at ulam sa dahon ng saging. Binabalak niyang dalhin yon sa pinagtatrabahuhan ng kanyang asawa. Kung hindi supot ay dahon ng saging kasi ang nakasanayan nilang gawing lalagyan ng kanilang baon. Bahagya pang napasilip si Melanie sa bintana at nang masiguro na wala na doon si Gemma, saka siya lumabas. Bitbit ang dahon ng saging na may lamang pagkain at mag-isang tinahak ni Melanie ang masukal na daanan patungo sa bayan kung saan nagtatrabaho ang kanyang asawa. Nang sumunod na araw, 3:30 pa lamang ng madaling araw ay nagising na ang mag-asawa at maagang nag-asikaso ng kanilang mga gagawin.
Maagang nagluto ng iba't ibang putahe si Melanie, samantalang tumungo naman si Alan sa mga kumpare nito upang matulungan siya sa paglilitsyon ng baboy ramo na binili pa nila sa kabilang bayan. Sobrang abala ang mag-asawa ng umagang yon, lalo na't yun na ang araw ng 12 kaarawan ng anak nilang si Kiko. Maaga ring dumalaw sa kanila si Nanay Gracia. Siya ang ina ni Melanie. Tinulungan siya ng ginang sa pagluluto at paghahanda sa nasabing selebrasyon. Pasado 10:00 na ng umaga nang sila ay matapos. Pagpatak ng 11:00 ay dinumog ang bahay nila Melanie ng maraming panauhin. Halos lahat ng bisita nila ay mga kamag-anak, kabaryo, matalik na kaibigan at mga kakilala. Naroon din ang mga kaklase at kaibigan ng kanilang anak. Mabuti na lamang nabilhan nila ng bagong damit si Kiko. Nagmukayong nakaaangat kumpara sa ibang mga kabataan na kanilang bisita. Sa labas ng bahay nila ginanap ang naturang pagdiriwang. Naglagay sila ng napakahabang mesa at mga upuang gawa sa kawayan. Samut-saring pagkain ang nakahain sa mahabang lamesa. Mayroong pansit, lumpia, dinuguan, adobong manok na may gata, at syempre hindi mawawala ang spaghetti at maging ang paboritong hotdog ni Kiko. Sobrang lakas din ng musika na kanilang pinatutugtog. Bawat bisitang naroon ay nagkakasiyahan. May mga kumakain, karamihan sa mga kababaihan ay nagkukwentuhan. Ang ilan sa mga kabataan ay masayang naglalaro at ang mga kalalakihan naman ay nasa bakuran at nag-iinuman. Melanie, masyado naman yatang marangya ang selebrasyon ng kaarawan ni Kiko ngayon. Saan kayo kumuha ng panggastos? Naku, wag mo nang isipin ang bagay na yon, Nay. Ang dapat makisaya ka na lamang. Minsan lang naman to. Ay nako, kahit pansit lang sana ang inihanda nyo ay sapat na yon. Dapat mas iniisip niyo ang kinabukasan ng anak niyong si Kiko kaysa sa mga ganitong kasiyahan. Hay nako, Nay, binubungangaan niyo na naman ako. Hindi naman sa ganoon, anak. Ang sa akin lang ay mas marami pa sanang bagay na pwede niyong paggamitan ng pera na pinanggagastos niyo rito. Maraming utang pa nga kayong mag-asawa na hindi nababayaran. Hay nako, bahala ka na nga dyan, Nay. Kiko, anak, dadalhan ka ba ng regalo ng mga kaibigan at kaklase mo? Opo, pero 4 pa lang po ang natanggap ko. Hay nako, pumunta lang talaga rito yung mga yan para makikain. Palibhasa mga patay gutom. Kiko, happy birthday sa'yo. Ay, siya nga pala, Melanie. Nasaan si Alan? Nandun ho sa likod, Mang Ramon. Nagiinuman sila ron. Ay, ganun ba? Sige, at pupuntahan ko na lamang muna. Napaismid pa si Melanie nang tuluyan ng tumalikod si Mang Ramon. Sa loob-loob niya ay naiinis siya sa lalaki dahil hindi man lang nag-abalang magbigay ng regalo o kahit pera man lamang sa anak niyang si Kiko. At talaga namang dumalo pa ang matanda sa birthday ng kanyang anak, gayong naniningil naman ito ng utang. Nasa ganoong sitwasyon si Melanie nang nilapitan siya ng mga malalapit niyang kaibigan. Todo puri ang ginawa ng mga ito sa kanya dahil sa nagaganap na marangyang kaarawan ni Kiko. Sinabayan naman ni Melanie ng pagyayabang ang kanyang mga kaibigan at paminsan-minsan ay nilalait nila ang ibang mga bisitang naroroon. Tingnan mo nga yan si Crusilda. Ang taba-tabahan na pero punong-puno pa rin ang pagkain ng pinggan. Halamare, baka maubos niya ng handa mo. Hay, ewan ko ba sa matabang yan? Hindi ko nga inimbita yan Ang kapal ng pagmumuka. At tingnan mo yung isa, nandito rin pala ang gurang na si Aling Marta.
Ang kapal din ng mukha na makikain dito gayong chinichismis kanyan sa mga taga-baryo na marami daw kayong utang at hindi kayo nagbabayad. Naku, Melanie, kung ako sa'yo, baka matagal ko nang tinahi ang bibig niyan. Napaismid na lamang si Melanie dahil sa kanyang mga narinig. Maging siya ay naiirita na rin sa mga taong nilalait at hinuhusgahan ng kanyang mga kaibigan. Makaraan ang ilang sandali, nagpaalam siya sa kanyang mga kaibigan na papasok muna sa loob. Naabutan pa niya ang Nanay Gracia niya na abala sa paghahain ng mga putahe sa lalagyan na siyang dinadala sa labas. Napasulyap pa sa kanya si Nanay Gracia, ngunit wala itong masabi. Nanatiling walang imik lang din si Melanie, saka siya tumungo sa kusina. Naabutan niya roon ang ilan sa mga kamag-anak nila na abala sa paghuhugas ng kanilang pinagkainan. Nagkwentuhan sila saglit bago muling lumabas si Melanie, ngunit nung mga sandaling yon, may daladala na itong 2 banga ng lambanog. Tuwang-tuwa ang kanyang mga kaibigan nang makita ang kanyang bitbit. Hindi na rin sila nagsayang ng oras dahil agad nila yung binuksan at pinagsaluhan. Kagaya ng asawa niyang si Alan ay mahilig din uminom si Melanie, ngunit umiinom lamang siya kapag mayroong okasyon o hindi kaya ay sa tuwing kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Samantala, nang araw ding yun, habang ipinagdiriwang nila ang kaarawan ng kanilang anak, lingid sa kanilang kaalaman ay nagluluksa ang mag-asawang sina Bonifacio at Gemma dahil sa pagkamatay ng kanilang anak na si Antoinette nung araw na yun. Leukemia ang sakit ng bata. Ginawa na rin nila ang iba't ibang paraan para maipagamot ang anak nila. Sa katunayan ay maraming ospital at doktor na ang nilapitan nila, ngunit mas lalo lamang lumala ang karamdaman ng kanilang anak, hanggang sa sumuko na ang katawan nito. Labis na paghihinagpis ang naramdaman ng mag-asawa, lalong-lalo na si Gemma. Halos hindi nito matanggap na tuluyan ng pumanaw ang kanilang anak. Sobrang nasaktan at nagluksa ang babae dahil sa sinapit ng kanilang pinakamamahal na anak ni Bonifacio. Nang araw ding yun, kaagad nila itong dinala sa morgue. Makaraan ang 2 araw, saka inuwi ang bangkay ni Antoinette na mag-asawa. Marami ang nagulat at nalungkot nang mabalitaan nila ang nangyari. Halos lahat sa kanilang baryo ay nakiramay. Nakikiramay ako at ang aking pamilya. Gemma, ikinalulungkot ko ang sinapit ng anak mong si Antoinette. Alam kong mahirap, ngunit kayanin mo yan. Pagtibayin mo ang kalooban mo. Salamat, Sheila. Maraming salamat. Ngunit gayong wala ng anak ko, hindi ko alam kung makakaya ko pa bang mabuhay. Lakasan mo lamang ang loob mo, Gemma. Tandaan mong narito pa kaming mga nagmamahal sa'yo. Tibayan mo ang loob mo. Ay, siya nga pala. Nakadalaw na ba rito si Melanie? Hindi pa. Abala pa yata ang mga yun, lalo na't balita ko may sakit ang nanay niya. Ha? Paano naman nangyari yun? Nakita ko si Aling Gracia nung nakaraan na. Siya pa nga ang nag-asikaso sa amin sa bahay ni Melanie at nagluto. Siya nag-asikaso sa inyo? Teka, anong ibig mong sabihin? Gemma, walang sakit si Aling Gracia. Saka, hindi mo ba alam? Nung mismong araw na namatay ang anak mo, ipinagdiwang ni na Melanie at Alan ang 12 kaarawan ng anak nilang si Kiko. Ano? Habang nagluluksa kami sa pagkamatay ng aming anak, nagdiriwang naman pala sila ng kaarawan ng anak nila. Gayong kaya kami nakapos sa pera ng asawa ko sa pambayad ng gamot ni Antoinette, ay dahil din sa kanila. Nagsinungaling sila sa amin. Sinabi nila may sakit ang ina ni Melanie, kaya hindi sila makapagbayad.
ngunit pinanggasos lamang pala nila sa birthday ni Kiko. Ay, Gemma, pasensya ka na. Hindi ko alam na hindi mo pa pala alam. Wala kang dapat ihingi ng tawad, kumare. Wala ka namang kasalanan. Sila may kasalanan kung bakit namatay ang anak ko. Kung nagbayad lamang sila ng utang nila, malamang naagapan namin si Antoinette. Kung hindi lamang sila naging makasarili, marahil ay buhay pa ang anak ko ngayon. Ang anak ko, ang kawawa kong anak. Oh, Sheila, nandito ka pala. Ay, teka, ano nangyari sa asawa ko? Gemma, ayos ka lang ba? Bonifacio, sila Melanie may kasalanan kung bakit nawala si Antoinette. Maghihiganti ako sa kanya. Ano bang ibig mong sabihin? Teka, sa kwarto nga tayo mag-usap, Gemma. Pinagtitinginan ka na ng mga tao. Humanda sila. Gagantihan ko sila. Labis na nanginginig at namumutla na si Gemma dahil sa sobrang galit. Kaagad naman siyang inalalayan ng asawa niyang si Bonifacio. Humingi pa siya ng paumanhin sa mga naroroon, sa kanya dinala sa kanilang silid si Gemma. Iyak ng iyak ang babae, kaya walang nagawa si Bonifacio kung hindi ang yakapin na lamang yun. Araw ng Sabado, tanghali na nang magising ng araw na yon si Melanie. Kagaya ng nakasanayan, agad siyang dumiretso sa kusina at nagtimpla ng kape, sa kanya yun dinala sa kanilang sala. Pinaandar din ni Melanie ang debaterya nilang radyo at nakinig ng balita habang maingat niyang sinisimsim ang mainit-init pang kape. Nagbabagang balita. Isang bangkay ng matandang babae ang natagpuan sa liblib na bahagi ng Baryo Miagaw, Iloilo, kaninang madaling araw bandang 3:30. Ayon kay Chief Police Officer Blanco, karumal-dumal ang sinapit ng biktima. Wakwak ang tiyan nito, nawawala ang laman loob at wasak ang ulo, kaya nahihirapan ang mga otoridad na matukoy ang pagkakakilanlan. Hanggang sa kasalukuyan ay hinahanap pa ang pamilya ng naturang biktima. Haka-haka naman ng taong bayan ay aswang daw ang may kagagawan noon. Ang kasong ito ay patuloy pa ring iniimbestigahan ng mga otoridad. Ako po si Nelson Santos, ang inyong tagapagbalita. Ay, ang mga aswang na yan, wala nang ibang ginawa kundi mambiktima ng mga tao. Kiko? Alan? Ay, saan naman kaya pumunta mag-amang yon? Kaya aga-agay, naglalakwatsa na naman. Nasa ganoon siyang tagpo nang makarinig siya ng sunod-sunod na pagkatok mula sa kanilang pintuan. Kaya inisyan na patayo, saka marahas na pinagbuksan ang taong nasa labas. Napakunot noo pa siya nang bumungad sa kanyang harapan ang nanay niyang si Gracia. Oh, Nay, ang aga niyo ha. Ba't napadalaw kayo? Wala. Nasasabik lamang akong makita ang apo ko. Si Kiko, nasaan siya? Wala nga po sila dito ni Alan eh. May pinuntahan yata. Pumasok muna kayo sa loob. Gusto niyo ba magkape? Tubig na lamang, anak. Uminom ako ng pinakuloang luya kaninang 5:00. Ay, naku, Nay. Bakit bang hilig niyo sa inuming yan? Ang pangit naman ng lasa. Huwag mong sabihin yan. Baka nakakalimutan mong yan ang pinaiinom ko sa iyo dati tuwing nagkakasipon at nagkakaubo ka. Nakasanayan na ni Nanay Gracia na magpakulo ng luya tuwing umaga. Yun ang iniinom niya imbis na kape. Marami kasing benepisyo ang maaaring makuha sa inuming pinakuloang luya. Sinabihan na kita, Melanie. Sa halip na kung ano-anong ipainom mo dyan sa anak mong si Kiko, dapat pinakuluan mo siya ng luya at yun ang ipainom mo sa kanya. Makakatulong yun para lumakas ang kalusugan ng bata. Nay, anak ko si Kiko. Akong masusunod kung anong dapat kong gawin sa kanya. Dito na nga lang kayo sa sala. Magluluto na muna ako. Napailing-iling na lamang si Nanay Gracia. Sa loob-loob niya, namumroblema siya hindi lang sa anak niyang si Melanie, kundi pati na rin kay Kiko. Isa pa,
Hindi naman ganyan dati ang ugali ng kanyang anak, ngunit naimpluwensyahan na ito ng kanyang mga kaibigan. Malalim na napabuntong hininga si Nanay Gracia. Ilang saglit pa, dumating din ang mag-amang sina Alan at Kiko. Nang makita ni Kiko ang kanyang lola, ay napatakbo itong lumapit sa matandang babae. Nagmano ang bata, saka humalik sa pisngi, kagaya ng kanyang nakasanayan. Napangiti naman si Nanay Gracia dahil sa ikinilos ng apo at iniabot nito sa bata ang isang supot ng chicharon. Kainin mo yan, Kiko. Hindi yan karne ng baboy o baka, dahil ang chicharon na yan ay gawa sa bawang. Masarap yan, bukod dun ay masustansya pa. Opo, sige po Lola, salamat po. Nay, nandito pala kayo. Kumusta ho? Eto, sa awa ng Diyos ay malusog naman at nasa mabuting kalagayan. Mabuti naman ho kung ganon. Sige, puntahan ko lang ho muna ang asawa ko sa kusina. Kiko, saan ba kayo galing ng tatay mo? Bakit mukhang nakainom yata ang isang yon? Dun po kila Tio Carlos. Nag-inuman nga ron sila pero isang bote lang ng birang ininom ni tatay. Ay nako, ang tatay mo talaga. Kaya aga-aga umiinom na. Isinama ka pa niya. Lola, nasan po sila, Binsoy? Yung mga pinsan mo, sumama na sa nanay nila. Kakauwi lang nila sa Antique kaninang umaga. Lola, malayo po bang Antique? Maganda po ba dun, Lola? Oo, malayo yon. Saka maganda sa lugar ng Antique. Kapareho lang dito sa lugar natin. Sana makapunta rin kami nila nanay sa Antique. Gustong-gusto ko rin pong pumunta sa lugar na yon. Saka para makagala kami rin ng mga pinsan ko. Napanguso si Kiko dahil sa sinabi ng kanyang lola. Malapit ang loob niya sa kanyang mga pinsan na sina Binsoy, Ada at Vina, mga anak ng Tia Belen at Tio Lito niya. Noong kanyang kaarawan ay dumalo ang mga yon. Hindi niya tuloy maiwasang manabik sa isipin na kung kailan na naman niya muling makakasama ang kanyang mga pinsan, gayong bihira lamang pumunta ang mga yon sa Iloilo. Maya-maya pa, bumalik sa sala si Melanie at tinawag ang maglola upang mag-agahan. Hindi na rin nakatanggi pa si Nanay Gracia dahil sa amoy pa lang ng daing na niluto ng babae ay natatakam na siya. Habang nasa kalagitnaan sila ng pag-aagahan, nabanggit ni Nanay Gracia na kung kailan daw ba makikiramay sila Melanie sa lamay ng anak ni na Gemma. Kagaya ng karamihan, matagal na ring alam ni na Melanie at Alan ang tungkol sa balitang pagkamatay ni Antoinette, ngunit hindi pa napag-usapan ng mag-asawa ang tungkol sa pakikiramay sa mag-asawang sina Gemma at Bonifacio. Isa pa, iniiwasan ng mga ito ang dalawa dahil baka sa halip na makiramay sila, ay singilin pa sila sa kanilang utang. Kailan naman kayo pupunta doon? Hindi pa namin naiisip ang bagay na yan, Nay. At saka, baka singilin lang kami ng mga yon ng utang, kaya wag na lang muna. Tsaka, patay lang naman yon. Kailangan pa ba kami ron? Melanie, yung bibig mo. Hay nako, Nay. Ang totoo naman kasi niyan, palibhasa, hindi marunong mag-alaga ng bata. Mas inuuna pa nila yung pera nila. Mabuting tao si Gemma, at alam kong mabuti rin siyang ina sa kanyang anak. Ngunit hindi natin hawak ang kapalaran. At saka, hindi ba malaki rin ang naitulong sa inyo ng pamilyang yon? Sige, Nay. Doon ka na lang sa kanila kumampi. Hindi sa kinakampihan ko sila, anak. Mag-iingat kayo. Huwag niyong kakalimutan na bawat kasamaang ginagawa ninyo ay may naghihintay na karma. Anong sinasabi niyong kasamaan na ginagawa namin? Sinasabi niyo ba na masama kaming tao, Nay? Tama na yan. Nasa harapan tayo ng pagkain. Natahimik na lamang ang mag-ina dahil sa ginawang pagsaway sa kanila ni Alan. Matapos nilang mag-agahan ay tumulong na rin sa kanila si Nanay Gracia sa pamamagitan ng paghuhugas ng kanilang pinagkainan.
Ilang oras pang nagtagal ang matandang babae sa kanilang bahay at pasado 2:00 na ng hapon nang ito ay umalis. Kinabukasan, bigla na lamang tinamaan ng karamdaman si Kiko. Inaapoy ng lagnat ang bata at biglang may tumutubong mga pantal sa kanyang katawan. Maliban doon ay kapansin-pansin din ang biglaang panlalaki ng kanyang tiyan. Ngunit hindi lamang yun binigyan pansin na mag-asawa sa pag-aakalang normal lang at nilagnat lang ang bata, kaya pinainom lamang nila ng paracetamol upang mawala ang lagnat noon. Hindi rin nakipaglamay ang mag-asawa hanggang sa inilibing na ang anak ni na Bonifacio at Gemma ay hindi pa rin sila nagpapakita. Ni hindi man lamang sila nag-abalang magpadala ng pakikiramay sa mga yon. Hanggang sa lumipas ang mga araw, napansin nilang mas lalong lumalala ang kalagayan ni Kiko. Umabot pa sa punto na hindi na ito makatayo o makalakad. Mas lalo ring tumaas ang lagnat nito. Namutla at sa maikling panahon ay bigla na lamang itong nangayayat. Nanlalalim din ang mga mata ng bata, napuno ng pantal ang katawan at mas lalong lumobo ang kanyang tiyan na tila ba 4 na buwan na buntis. Araw ng Biyernes, bandang 7:30 ng umaga, nagkataong abala si Melanie sa paglalaba ng mga damit nila nung araw na yun. Samantala, nagsisibak naman ng kahoy na panggatong si Alan nang bigla na lamang sumigaw si Kiko. Kaya dali-daling napatayo si Melanie at patakbong tumungo sa silid kung saan nakahiga ang kanyang anak. Naabutan pa niyang nakaupo ang bata sa pinakasulok ng kwarto at nabakasan niya ito ng takot sa muka. Kiko, anak, ayos ka lang ba? Nay, tulungan niyo po ako. Gusto nila akong patayin. Nay, may gusto pong pumatay sa akin. Alan! Alan, si Kiko! Nahimatay! Anak, ano ba nangyayari sa'yo? Kiko! Kiko! Magmadali ka, Melanie. Humingi ka ng tulong sa nanay mo, bilis! Ako nang bahalang magbantay rito kay Kiko. Kaagad namang pinuntahan ni Melanie ang kanyang nanay sa bayan at pinakiusapan itong sumama sa kanila upang masuri ang kalagayan ni Kiko. Maging ang matandang ginang ay nagulat din nang personal niyang makita ang kalagayan ng kanyang apo. Ay, Diyos ko! Kiko! Ano nangyari sa'yo, apo ko? Halos 5 araw na ho siyang ganyan, Nay. 5 araw, ngunit pinabayaan niyo lamang siya. Anong klase kang ina, Melanie? Akala ko ho kasi normal lang, simpleng lagnat lang. Normal? Sa tingin mo ba normal pa ito nangyayari sa anak mo? Hindi na ito normal, Melanie. Tingnan mo, habang tumatagal ay mas lalong lumalaki ang tiyan niya. Posible bang mabubuntis ang isang batang lalaki? Ay, Diyos ko! Dalhin niyo na siya kaagad sa albularyo bago patuloy ang mahuli ang lahat. Marahil ay binabarang ang anak ninyo. Sige po, ako na ang pupunta kay Lolo Rino. Noong araw ding yun, kaagad na tumungo si Alan sa karatig baryo at pumunta sa bahay ni Lolo Rino, isang kilalang albularyo sa lugar at malapit ding kamag-anak ng kanyang pamilya. Nang makarating siya sa bahay ng matanda, ay naabutan pa niya ito, na abala sa pag-aasikaso sa ibang taong naroon kagaya niya, na humihingi rin ng tulong sa albularyo. Kabadong-kabado si Alan nung mga sandaling yon, at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, gayong nasa bingit na ng kamatayan ang kanyang anak. Muli niya tuloy na alala ang sinabi ni Nanay Gracia sa kanila ng kanyang asawa. Nanginginig ang mga kamay niya nang maalala niya ang bagay na yun. Hindi niya rin maiwasang makaramdam ng takot para sa kanyang anak. Totoo nga kaya ang sinabi ni Nanay Gracia? Naku po,
Huwag naman po sana. Sino naman kaya ang mambabarang sa anak kong si Kiko? Pasado 1:00 na ng hapon nang makaalis ang mga panauhin ni Lolo Rino, kaya nabigyan na ng pagkakataon si Alan na makalapit at makahingi ng tulong sa matandang albularyo. Kaagad niyang sinabi ang kanyang pakay at pinakiusapan ang matandang lalaki na sumama sa kanya pabalik sa kanilang bahay upang nang sa ganon ay masuri nito ang kalagayan ng kanyang anak. Hindi rin naman tumanggi ang matanda, dahilan para walang pag-aalinlangang sumama ito kay Alan. Nang makarating sila sa bahay ni na Alan, sa labas pa lamang ng bahay ay narinig na nila ang sigaw at iyak ng bata mula sa loob. Kaya mabilis na napatakbo ang dalawa papasok. Nang makarating sila sa loob ng bahay, naabutan pa nilang nasa isang sulok lamang si Melanie at umiiyak. Samantala, nasa tabi naman ng bata ang kanyang lola habang pinupunasan ang kanyang katawan na puno ng pantal na ang ilan ay sumabog na. Ilan sa mga pantal ay dumudugo na rin. Kaagad namang lumapit si Lolo Rino sa bata, saka nito sinuri ang kalagayan noon. Kung hindi pa sinabi ng matanda na inuuod na ang loob ng pantal, ay hindi pa nila yon malalaman. Nay, sobrang katilang katawan ko. Aray ko. Huwag mong kamutin, Kiko. Mas lalo yang dadami. Alan, Melanie, may taong bumabarang sa anak ninyo. Yan nga ang sinasabi ko sa kanila. Ano? Sino naman ang gagawa niyan sa anak ko? Lolo Rino, sabihin niyo, sinong bumarang kay Kiko? Sino nang babarang sa anak ko? Melanie, magpakulo kayo ng tubig. Magsasagawa ako ngayon ng ritual para sa bata. Sige ho, iligtas niyo po ang anak namin, parang awa niyo na. Kaagad na umalis si Melanie at kagaya ng inutos ng matanda, agaran siyang nagpakulo ng tubig. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay habang naguhugas ng kaldero na siyang gagamitin sa pagpapakulo. Muli siyang napahikbi nang maalala ang kalagayan ni Kiko. Alam niya na labis ang paghihirap ng kanyang anak. Pagkakulo ng tubig, agad na nagsagawa ng ritual ang matanda. Doon din nila nalaman na ang taong nagpabarang kay Kiko ay walang iba kundi si Gemma. Nagulantang pa ang mag-asawa dahil sa kanilang mga narinig. Hindi nila akalain na magagawa yun sa kanila ni Gemma. Yan na nga bang sinasabi ko? Kung ano-ano pa kasing inuuna yung mag-asawa. Utang kayo ng utang para sa mga walang kwentang bagay. Puro kayo kayabangan. Tingnan niyo tuloy ang nangyari sa inyong anak. Muli namang nag-usal ng orasyon si Lolo Rino upang malabanan ang sumpa na binigay sa katawan ni Kiko. Subalit masyadong malakas ang nambarang sa kanya, dahilan kung bakit hindi agad umepekto ang orasyon. Layuan mo na ang batang ito. Lubayan mo na si Kiko. Hindi ko lulubayan ng batang ito. Pera ang inutang ng mga magulang niya at buhay ng bata ang magiging kabayaran. Tigilan mo na yan. Alam kong alam mo na may kaparusahan ng pambabarang. Mukhang malaki ang binayad sa iyo na nagpabarang, ngunit gagawin kong lahat upang mailigtas ang batang ito. Naguguluhang nagkatitigan sina Melanie at si Alan. Hindi nila narinig ang sinabi ni Mamang Minda. Ito ang matandang babae na nambarang kay Kiko. Ang tanging narinig lang nila ay ang ginagawang pagsigaw ni Lolo Rino. Habang isinasagawa ang orasyon, ay iyak naman ang iyak si Kiko. Samantala, nasa isang madilim na lugar si Gemma kasama ang kilalang mambabarang na si Mamang Minda. Nakaupo lamang sa isang sulok ang babae, samantalang nilalabanan naman ng matanda ang manggagamot sa batang kanyang binarang.
Gigil na gigil si Gemma habang pinapakinggan ang itim na orasyon na ginagawa ng mambabarang. Yan ang nararapat sa iyo, Melanie. Palagi mo na lamang akong pinagtataguan. Ilang taon mo na akong tinatakbuhan dahil sa utang mo. Kulong-kulo na talagang dugo ko sa iyo. Ginusto mo talaga magalit ako, pues humanda ka. Pero ang inutang mo, dahil dyan namatay ang anak ko. Kaya anak mo rin ang magiging kabayaran. Lintik lang ang walang ganti, Melanie. Samantala, ilang saglit pa, biglang natigilan si Lolo Rino. Sa sobrang lakas ng mambabarang na kanyang kalaban ay biglang sumakit ang kanyang dibdib at nagawang putulin noon ang sinasagawa niyang orasyon. Agaran namang inalalayan ni Alan si Lolo Rino nang sumuka ng dugo ang matandang albularyo. Lolo, ayos lang ho ba kayo? Ano nangyari? Masyadong malakas ang mambabarang na nambarang kay Kiko. Kung hindi ako nagkakamali, kilala ko ang mambabarang na yon. Kilalang kilala ko siya. Lolo, sabihin niyo, sino nambarang sa anak ko? Sino siya? Siya ay walang iba kundi si Minda, ang nakatatanda kong kapatid. Hindi ko may tatangging higit na mas malakas ang kapatid kong yon kumpara sa akin. Marami na siyang nabarang na hindi ko natalo. Alan, Melanie, patawad, ngunit hindi ko matatalo ang kapatid kong mambabarang. Diyos ko, Alan, ano nang gagawin natin? Kiko, paano na ang anak nating si Kiko? Hindi ko alam. Lolo Rino, may iba pa bang paraan para maputol ang sumpa sa katawan ni Kiko? Meron pa. Kung makakahanap kayo ng mas malakas na albularyo, yung mas malakas pa sa kapatid ko. Ano mangyayari kapag hindi kami nakakita ng malakas na albularyo? Mamamatay si Kiko. Tinitiyak ko sa inyo, mamamatay ang anak ninyo. Hindi, Lolo Rino. Pakiusap, iligtas niyo ang anak ko. Pakiusap po. Lolo, maliban sa paghanap ng malakas na albularyo, meron pa po bang ibang paraan? Wala nang ibang paraan. Maliban na lamang kung babawiin mismo ni Gemma ang barang. Ngunit ang buhay naman ng babaeng yon ang malalagay sa kapahamakan. Kukumbinsihin ko si Gemma. Susubukan ko siyang pakiusapan na bawiin ang barang. Nahihibang ka na ba, Melanie? Sa tingin mo ba gagawin yun ni Gemma? Kung nakinig lang sana kayo mag-asawa sa mga payo ko, marahil ay hindi sana kayo umabot sa ganitong sitwasyon. Tingnan niyo tuloy. Pera ang inutang ninyo, ngunit anak niyo naman ang binarang. Anak niyo ang nakatatanggap ng karma sa lahat ng mga kasalanang ginawa ninyo. Mas lalong napahagulgol ng iyak si Melanie dahil sa kanyang mga narinig. Nanginginig siyang lumapit sa kanyang anak na si Kiko na noong mga sandaling yon ay nanghihinang nakahiga sa kanilang kama. Nanginginig pa si Melanie nang yakapin ang kanyang anak, samantalang nakasandal naman sa pintuan si Alan at tahimik na lumuluha. Labis na nagsisisi ang mag-asawa dahil sa nangyari. Muli nilang naalala ang mga kasalanang kanilang nagawa, ang pagsisinungaling, pangungutang para may maipagyabang lamang sa ibang tao, pagiging mapanghusga, at naalala rin nila ang ginawa nilang pagnakaw sa loob ng simbahan. Gulong-gulo ang isip ng mag-asawa. Hindi nila alam kung ano ang dapat nilang gawin upang mailigtas ang nag-iisa at pinakamamahal nilang anak. Nang dahil sa pangyayaring yun, napagdesisyonan ni Nanay Gracia na doon na lang pansamantalang manirahan sa bahay ng mag-asawa upang maalagaan at mabantayan niya ang kanyang apong si Kiko. Lumapit na rin sa mga kakilala at mga kaibigan nila ang mag-asawa upang humingi ng tulong sa mga tao. Ngunit lahat ng mga kinikilala nilang kaibigan ay pinagkaitan sila ng tulong. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong nanghihina si Kiko
at mas lalong nangangayayat. Minsan halos hindi rin ito makahinga ng maayos at lalong lumala ang kanyang karamdaman. Sunod-sunod na kamalasan ang dumating sa buhay ng mag-asawa. Natanggal sa trabaho si Alan dahil palagi itong lumiliban, kaya mas lalong nadagdagan ang kanilang problema. Wala rin silang mautangan dahil halos lahat ng tao ay wala ng tiwala sa kanila pagdating sa pera. Kumusta? Nakahanap ka ba na mahihiraman? May nakita ka na bang albularyo? Wala. Melanie, hindi ko na alam kung ano pang gagawin. Pagod na ako. Hirap na ako. Hindi ko na kaya. Paano ng anak natin? Alan, ano nang gagawin natin? Hindi ko matatanggap kung mawawala sa atin si Kiko. Alan, Melanie, magmadali kayo. Kinakailangan natin dalhin sa ospital si Kiko. Nanginginig siya at bumubula ang kanyang bibig. Samantala, nagkataong abala si Gemma sa paglalabas sa labas ng bahay nila ng araw na yon, nang humahangos na dumating si Melanie. Hindi na nabigla pa si Gemma nang makita niyang umiiyak ang dati niyang kaibigan. Mataray niya itong tiningnan bago bumalik sa paglalaba, ngunit ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang bigla yung lumuhod sa mismong harapan ni Gemma. Gemma, alam kong napakarami naming kasalanan sa iyo at sa pamilya mo. Ngunit nagmamakaawa ako, iligtas mo ang anak ko. Pakiusap, iligtas mo si Kiko sa bingit ng kamatayan. Iligtas ang anak mo? Bakit? Nung bang mamamatay na ang anak ko, tinulungan niyo ba kami? Hindi ba hindi? Nung mga panahong nagluluksa kami ng asawa ko dahil sa pagkawala ni Antoinette, nasaan kayo? Hindi ba nagkakasiyahan kayo dahil sa kaarawan ni Kiko? Ngayon, magmamakaawa ka sa harapan ko na iligtas ko ang anak mo? Hindi. Hindi ko siya ililigtas. Nararapat lamang yan sa inyo. Gemma, gagawin kong lahat. Iligtas mo lamang ang anak ko. Nakikiusap ako, nagmamakaawa ako sa iyo, Gemma. Gemma? Melanie, anong nangyayari rito? Melanie, bakit ka nakaluhod? Bonifacio, nagmamakaawa ako sa inyo ng asawa mo. Pakiusap, iligtas niyo si Kiko. Bawiin niyo ng barang. Nakikiusap ako sa iyo. Barang? Anong ibig mo sabihin? Gemma, anong sinasabi ni Melanie? Teka, Gemma, sabihin mo nga, may kinalaman ka ba sa nangyayari ngayon sa anak nila Alan? Wala. Anong wala? Kung wala, bakit nandito ngayon si Melanie at nagmamakaawa sa atin? Sabihin mo ang totoo. Ano ang nangyayari? Oo na, ipinabarang kong anak nila. Ipinabarang ko si Kiko. Kasalanan nila kung bakit namatay ang anak natin, Bonifacio. Kasalanan nila yon. Gemma, ano bang pinagsasasabi mo? Alam kong alam mo na wala silang kasalanan sa pagkamatay ni Antoinette. Bago pa man sila nakapanghiram sa ating mag-asawa ng pera, may sakit ng leukemia si Antoinette. Kaya bakit mo ibinubuntong ang pagluluksa at galit mo sa kanila? Gemma, pakiusap, tigilan mo na to. Para sa akin, para sa ikatatahimik ng kaluluwa ng anak natin. Bonifacio, gustuhin ko mamabawi ang barang, ngunit hindi na pwede. Dahil oras na bawiin ko yon, babalik sa akin ang sumpa. Ano? Ano nang gagawin natin? Parehong napahagulgol ang dalawang babae. Si Bonifacio naman napahilamos na lamang ng sariling muka. Naisip din niya na kung hindi pa pala siya umuwi ng araw na yon, ay hindi niya malalaman na ang asawa pala niya ang nagpabarang sa anak ng kanyang kumparing si Alan. Halos 2 araw pa lamang ang nakakalipas nang malaman niyang binabarang si Kiko, ngunit hindi niya lubos akalain na may kinalaman pala roon ang kanyang asawang si Gemma.
Nang araw ding yun, kaagad na sumama ang mag-asawa kay Melanie patungo sa ospital, kung saan nila dinala si Kiko. Nang makarating sila roon, inabutan pa nila si Nanay Gracia na umiiyak sa gilid ng higaan. Namumutla pa rin ang bata at may nakatusok na dextrose. Nagulat pa si Nanay Gracia nang makita ang mag-asawang sina Gemma at Bonifacio. Sa halip na magalit ang matandang babae, humagulgol na lamang ito ng iyak. Alam niya na may kasalanan din si Melanie, kaya nangyayari yon sa kanila. Wala rito si Alan. Sumama siya kay Rino. Sa pagkakaalam ko ay tutungo sila sa bahay ng mambabarang. Salamat po. Diyan na po muna kayo. Pupuntahan ko lamang sila. Sasama ko. Buhay ng anak ko nakataya rito, kaya sasama rin ako. Sigurado kayo? Sige, tayo na. Lakad-takbo ang ginawa nilang tatlo hanggang sa tuluyan na silang nakalabas ng ospital. Hindi na rin sila nagsayang pa ng oras at agad na tumungo sa bahay ng matandang mambabarang. Sa tulong na rin ni Gemma. Kabisado kasi ni Gemma ang daan papunta sa bahay noon dahil ilang beses na siyang nakapunta roon. Nang makarating sila ay naabutan pa nilang nagtatalo sina Lolo Rino at si Mamang Minda. Manang, tigilan mo na ang pambabarang. Marami ka ng taon nasaktan at binawian ng buhay. Yung matandang babae na binalita noong nakaraang linggo, hindi ba't ikaw rin ang nambarang doon? At saka, yung matandang babae na nawasak ang ulo. Manang, tigilan mo na ito. Ako nga, ngunit sumusunod lamang ako sa utos ng mga taong nang hihingi sa akin ng tulong. Isa akong mambabarang, kaya tungkulin ko ang mambarang. Bakit, Manang? Sa tingin mo ba isa kang Diyos? Na kung gusto mong manakit o pumatay ng tao ay gagawin mo na lamang basta? Manang, maraming inosenteng tao na nadadamay. Tumahimik ka dyan! Wala kang alam! Manang, may alam ako. Alam ko kung bakit mo yan ginagawa. Alam na alam ko. Manahimik ka! Alam ko ang dahilan ng pagkamatay ng asawa at anak mo. Hindi ba? Binarang din sila. Kaya bilang paghihiganti ay nag-aral ka mambarang at ginawa mo rin yun sa nambiktima sa asawa at anak mo. Sinabi ng tumahimik ka! Hindi, Manang. Ikaw, tigilan mo na yung ginagawa mo. Naipaghiganti mo na ang anak at asawa mo. Hindi pa ba yun sapat? Maraming inosente na nadadamay. Bumalik ka na. Bumalik ka na sa dati, Manang. Bilang isang manggagamot. Pakiusap. Kahit para sa anak at asawa mo na lamang. Malakas na napasigaw si Manang Minda dahil sa tinuran ni Lolo Rino. Ngunit sa huli ay napaluhod ito sa harapan ng kanyang kapatid at napahagulgol ng iyak. Muling bumalik sa gunita ni Manang Minda ang ala-ala ng kanyang anak at asawa. Napahikbi na rin si Lolo Rino sa kanya niyakap ang kanyang kapatid. Kagaya ng matandang lalaki ay dati ring albularya si Manang Minda, ngunit nang dahil sa mapait na sinapit ng kanyang mag-ama ay pinasok niya ang mundo ng kadiliman. Manang Minda, narito ako upang makiusap sa inyo na bawiin niyo na ang barang kay Kiko. Alam mo naman kung ano magiging kapalit noon, hindi ba? Alam ko, at nakahanda akong pagbayaran yun. Alam ko rin namang may kasalanan ako sa mga nangyari, lalo na't ako nakiusap sa inyo na barangin ang inosenteng batang yun. Gemma, sigurado ka ba sa desisyon mo? Gemma, bakit? Bakit mo ito gagawin? Paano ka na? Paano na ang asawa mo? Melanie, alam kong may kasalanan ka sa akin, ngunit mas malaki ang kasalanan ko sa iyo, lalo na kay Kiko. Pasensya na. Nadala lang ako ng emosyon ko. Hindi ko ito dapat ginawa. Saka, malakas si Bonifacio. Malakas kami mag-asawa, kaya alam kong makakaya naming harapin ito. Salamat,
Gemma, at patawad sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko sa iyo. Mabuti naman at nagkasundo na kayong dalawa. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang humingi na kayo ng tawad at nakapagpatawad na sa isa't isa. Huwag niyo nang alalahanin ang tungkol sa barang. Ho? Ano ho ang ibig niyong sabihin? Matanda na rin naman ako at isa kong albularyo. Ito lamang ang may tutulong ko sa inyo. Ako na ang aako. Manang, sige na. Ipasa mo na sa akin ang sumpang inilagay mo sa katawan ni Kiko. Ipasa mo na sa akin ang barang. Irino, bakit mo ba ito ginagawa? Dahil isa kong albularyo, Manang. Hindi ba? Kapwa tayo manggagamot. Pinalaki tayo ng mga magulang natin upang maging mabuting tao at tumulong sa ating kapwa. Kaya nakahanda akong gawin ang lahat para sa mga taong nangangailangan ng tulong. Nang marinig yon ni Manang Minda, ay bigla na lamang siyang napangiti. Agad niyang niyaya ang mga ito na tumungo sa silid kung saan niya isinasagawa ang pambabarang. Nagsindi siya ng itim at puting kandila bago niya sinimulan ng orasyon na magpapawalang bisa ng barang kay Kiko. Napapikit ng mariin si Lolo Rino nang makaramdam siya ng kakaibang pagdaloy sa loob ng kanyang katawan. Ilang saglit pa ay biglang binalot ng nakakabinging katahimikan ang buong paligid. Muling minulat ni Lolo Rino ang kanyang mga mata. Una siyang napatingin sa kanyang kapatid at maging sa ibang bisitang naroroon. Pilit na napangiti si Lolo Rino. Sa isip-isip niya, yun na ang magiging huling sandali ng kanyang buhay. Ngunit gayon paman, masaya siya para sa lahat, lalo na sa kapatid niyang si Mamang Minda. Nasa ganoong kalagayan si Lolo Rino nang bigla na lamang bumagsak ang matandang babae, kaya agad nilang inalalayan si Mamang Minda. Nagulat pa si Lolo Rino nang makita niyang may dugong dumadaloy mula sa bibig nito, ilong at mata. Napaluha na lamang siya nang napagtanto niyang hindi pala sa kanya pinasa ang sumpa ng barang o maging kay Gemma, kundi sa sariling katawan mismo ni Mamang Minda. Patawad kung ito ang huling beses na nakatulong ako sa inyo bilang isang albularyong mambabarang. Matapos yung sabihin ng matanda, ay tuluyan na siyang nalagutan ng hininga. Mapait na napangiti si Lolo Rino sa kanya naluluhang niyakap ang malamig na bangkay ng kanyang kapatid. Pinagtulungan pa nilang dalhin ang bangkay ng matandang babae sa pinakamalapit na morgue sa kanilang lugar. Nang makabalik naman sina Melanie at Alan sa ospital, ay nabalitaan nila mula kay Nanay Gracia na unti-unti na raw bumubuti ang kalagayan ng anak nilang si Kiko. Doon lang tuluyang nakaramdam ng ginhawa ang mag-asawa. Bumubuti na ang lagay ni Kiko at kani-kanina lamang ay nakakain na siya. Diyos ko, maraming salamat po. Umabot pa ng ilang araw sa ospital si Kiko bago ito tuluyang nakalabas. Panay naman ang pagbisita ni Gemma sa bata. Tinulungan din ng mag-asawa sina Melanie at Alan sa pagbayad ng mga gastusin sa ospital. Ipinangako naman ng dalawa na pagsisikapan nilang mabayaran ang lahat ng kanilang utang kina Gemma at Bonifacio. Makaraan ang ilang araw, inilibing na ang bangkay ni Mamang Minda. Si Lolo Rino din mismo ang nag-asikaso ng libing ng namayapa niyang kapatid. Marami sa kanilang mga taga-baryo ang nagulat sa biglaang pagkamatay ni Mamang Minda. Nagulat din sila nang malaman na kapatid pala siya ni Lolo Rino. Nakiramay naman sina Alan, Melanie, Gemma at Bonifacio sa yumaong dating albularyo na mambabarang. Dumalo rin ang mga ito noong araw ng burol ng matandang babae.
Lumipas ang 7 araw, tuluyan nang nanumbalik ang lakas ni Kiko. Naging malusog na rin ito at sa katunayan, muli niya nang nagagawang makipaglaro sa ibang mga kabataan na kasing edad niya lamang. Sa awa ng Diyos at sa tulong na rin ni na Bonifacio ay muling nakahanap ng panibagong trabaho si Alan. Pumasok siya bilang isang janitor sa ospital, samantalang si Melanie naman naglalako ng kakanin sa kanilang baryo. Tinigil na rin na mag-asawa ang kanilang mga bisyo. Si Nanay Gracia hindi pa rin umaalis sa tabi na mag-asawa at patuloy pa rin itong nagpapayo sa dalawa. Araw ng Miyerkules, nagkataong namimitas ng papaya si Melanie. Nasa ganoon siyang tagpo nang humahangos na dumating si Gemma. May dala-dala pa yung sombrero at agad na natigilan si Melanie sa kanyang ginagawa nang masulyapan ang babaeng dumating. Melanie, baka naman may pera ka dyan. Kailangan ko kasi ng pera ngayon. Baka pwede mo akong bayaran sa utang mo, kahit 200 lang. Ay naku, Gemma, pasensya ka na. Wala pa kasi kaming pera ngayon eh. Nakauwi na ako. Oh, Gemma, nariyan ka pala. Napasadya ka yata. Nagbabaka sakali ako na baka makapagbayad na kayo ngayon. Abay, oo naman. Bakit? Dumating na ba ang sahod mo, Alan? Eto Gemma, pasensya ka na. 500 lang muna. Ayos lang ba yan? Naku, ayos na ito. Maraming salamat. O siya, paano? Mauna na ako sa inyo, ha? Sige, mag-iingat ka, Mare. Kayo rin, Mare. Alan, alam mo ba kung sino yung mga taong mahirap makalimutan? Ha? Sino naman? Di tayo. Mahirap kayang kalimutan yung mga taong mahilig mangutang. Kita mo, hindi agad tayo nakalimutan ni na Gemma at ng iba. Teka, si Mang Ramon. Naku, paparating na siya. Bilis, magtago na tayo. Uy, ano ka ba? Nagbago na tayo, di ba? Mang Ramon, magandang araw po. Ito pala yung bayad namin. Pasensya ka na, 1,000 lang muna, pero pangako sa susunod na sweldo ko, dadagdagan ko na po yan. Ay nako, maraming salamat sa inyo, Alan. Melanie. Wow, isa na naman pong magandang kwento mula sa Kwentong Enteng. At dahil dyan, meron tayong shoutout. Huwag na natin patagalin. Simulan po natin kay Remy Alba, syempre. Kay Rose Bakel from Sultan Kudarat. Kay Samuel, Dodong, Joy Tubosa from Saidi. Hi po sa Esperon family from Bicol. Hello kay Lu Makatangay, kay Zenaida Deza, kay Marian Garcia. Hi kay Heart Jacqueline TV, kay Minerva Concepcion from Buting, Pasig. Hi po kay Elvira Ramos. Hi din kay Mel Santarita, sa relatives ni Elvira Malakas. Hi sa Sibayan family, especially kay Christian and Sky. Kay Christina Seroma from Virginia, USA. Hi po kay Ma'am Vicky Yabut, kay Miss Maura. Hello kay Mario De Maraye, kay Sander Cuelo, kay Chris Alcantara, kay Nick Antipolo from Dasma Techno Park, kay Leia Sinining from Hong Kong. Hi kay Ednalyn Tupas, kay Maribel Santiago, kay Michael J. Neones. Hi kay D. Jonah Angelica. Project natin dyan. Hi kay Doris Estander from Singapore, kay Mariel Huromo, kay Michelle Cedron, kay Glenda Gileado. Hello din po kay Rowena Donaire, kay Chloe Dia, kay Jene Hene Lopez, kay Norsam Dalgan, kay Greya Mavis, kay Merly Akunin, kay Nika Lacuachera, kay Resel Matsumoto from Japan, at syempre kay Al San Jose. Maraming salamat po sa pakikinig at walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.